Salamat, Minister Brad Jeff. Thank you din sa nagbigay ng beautiful song, Sister Rogie, Brother Janro, and Brother Jerome. May I request everybody to please rise and let us pray. Dakila naming Diyos, thank you for the day, O Lord, na wherein your brothers and sisters ay yung mga anak ay yung tinipong ngayong araw na ito. Thank you for all the blessings for the past days, weeks, O Lord, na binibigay mo sa amin. And may I ask you, Lord, to give us the knowledge, wisdom, as I deliver your message today, O Lord. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Please take your seat. Good morning, brothers and sisters in Christ. Happy Family Sunday. Sa kapwa kong mga ama, Happy Father's Day sa ating lahat. Last year, when I was assigned in Argao District Jail, I gave a Best Father Award to a persons with deficiency BJMP officer. He is the father of a newly graduate of Philippine National Police Academy. Nagkaroon siya ng kapansanan of his service in the Bureau, pero patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Siya ay inahatid sa pamagitan ng motor sa jail para magtrabaho until he retired his compulsory at the age of 56 in his jail service last February 2024. In line with today's celebration, I would like to share to you, to every one of us, the three inspiring father in the Bible. Number one is Noah, the righteous man. In Genesis chapter 6 verse 9, ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe nung kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Si Noah ay naging mabuting example sa kanyang mga anak. Siya ay isang matuwid at mabuting tao. He was a righteous man. Dahil sa kanyang ginawa, ay iniligtas siya at ang kanyang pamilya ng ating Panginoong Diyos. Tayong mga ama ay dapat nating tularan si Noah. Sikapin nating maging matuwid at mabuting tao. Maging halimbawa tayo sa mga ating mga anak sa lahat ng bagay. Dapat tayo ang mag-lead sa ating mga anak at pumunta dito sa church. Dapat ipakita natin sa kanila na dapat tayo ay mamuhay ayon sa tama, ayon sa pagsiserbisyo kay Lord. Dahil sa pagiging righteous ni Noah, dahil sa kabutihan at pananampalataya kay Lord, siya at ang kanyang buong pamilya ay pinotektahan ng ating Panginoon sa bagyo. Number two, as the best father in the Bible, is Abraham, the father of many nations. Mababasa natin in Genesis chapter 22, verse 1 to 3 and 15 to 18. Sa verse 1,
Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Sa 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituro ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Sa verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Hinihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. In verse 15, mula sa langit, nagsalitang muli kay Abram anghel ni Yahweh. 16, ako'y nangangako sa iyo, nangangako sa pamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa verse 18, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Si Abraham ay isang halimbawa na dapat sundin. Siya ay obedient sa utos ng ating Lord at siya ay faithful kay Lord. Kahit gaano kahirap at kasakit ang utos ng ating Panginoon sa Kanya, ito'y sinunod na walang reklamo. Kanyang pinili na unahin si Lord at maging faithful kay Lord dahil doon siya ay pinagpala ng Lord. Bilang mga ama, merong mahihirap ng panahon na dapat nating pagdesisyonan. Executive decision. Lalong-lalo na sa ating trabaho at sa pagtataguyod ng ating pamilya. Naway maging halimbawa po sa atin si Abraham. Naway piliin po natin ang tama. Naway maging obedient tayo kay Lord kahit mahirap at naway maging faithful tayo sa Kanya. Number 3, the best father in the Bible. 3 is our God, the greatest father. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sang sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang Kapag naiisip natin ang Father in general, we think of the provider, protector, foundation, and punisher or taga-disiplina. When we consider our God, our Father, He is all of these things and so much more. God offers us the greatest favor. He offers us His unending love. He meets our every need. He keeps us in watchful eye. He always listens and always answers to our problems. He provides us with grace, peace, comfort, wisdom, joy, love, help, strength, power, protection,
assurance, at higit sa lahat, He provides the greatest future for us. In conclusion, ang buhay ni Noah at Abraham naway maging inspirasyon at halimbawa ng lahat ng ama na nandito ngayon sa pag-lead ng ating mga pamilya. Tandaan po natin that a best dad depends the future of your family. The best dad is a role model of the family. A best dad brings his children closest to God. A best dad serve God first. So to all our best dads na nandito ngayon, congratulations! Ang padayon, kakugi, strive, work hard, be resilient, matatag, ganun din sa mga ina na mga nandito at mga anak. Naway ang buhay ni Noah at ni Abraham ay magiging halimbawa kung paano tayo mag-decide sa bawat challenges na dumarating sa ating buhay, na kahit anumang hirap na dumating, maging matuwid, mabuti, masunurin, at tapat. Kahit baliktarin mo pa rin yan, tapat pa rin. Tapat pa rin tayo sa ating Panginoong Diyos. Higit sa lahat, ngayong araw na ito, alalahanin natin ang dakilang pagmamahal ng ating best father ng buhay natin, ang ating Panginoong Diyos, na laging andyan para sa atin. In return, nawa ay unahin, purihin, at pasalamatan natin sa araw-araw. Thank you. God bless us all. Mabuhay.